Hi guys! Welcome back to my channel. So, kumusta naman kayong lahat guys? I know madami nag-aantay ng bago kong video about GERD, about anxiety, and I apologize talaga kung bihirang-bihira ako makapag-upload. And ayun guys, so I'm back. So, I would like to give you an update na lang. So, mostly kasi yung nababasa ko sa mga comment section is madami pa rin nagsasuffer sa GERD and anxiety. So, yung mga naramdaman ko na before, yung mga nalagpasan ko na before, sila nag-uumpisa pa lang, kaya sobrang hirap na hirap sila. And, I would like to give you an update about my GERD, about my anxiety. So, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. So, ayun guys, nakita nyo naman sa itsura ko ngayon, ayun, nag-gain na talaga ako ng weight. And pag nakita nyo talaga yung video ko before, nung kasagsagan ng aking GERD and anxiety is talagang napakalaki ng pagbabago. So, kung before, naging 56 kilos ako, 57 kilos because of my GERD and anxiety. Ngayon, grabe guys, 65 kilos na ako. And to share with you lang what happened this 2024. So, honestly, I'm not totally healed with GERD, guys. May mga atake pa rin, siguro dahil hindi na ako masyadong umiiwas sa mga bawal, like kumakain na rin talaga ako ng mga hindi okay sa GERD or something na nagtitrigger sa GERD. So, ang akin lang is na-manage ko na siya, manageable ko na siya, and aware na kasi ako sa mga symptoms, sa mga atake niya. But, you know what I've learned? So, hindi pala porket manageable mo na, hindi pala porket aware ka na sa symptoms or alam mo na iinumin mo, alam mo na ititake mo, pagka inaatake ka ng GERD, isaabusuhin mo na. Minsan sinisisi ko pa rin yung sarili ko, especially this February, I think that's what's February ata yun, na-hospital na naman ako. I undergo endoscopy and colonoscopy that time. And na-ER ako madaling araw because talagang sobrang sakit ng tiyan ko. And yun, yung naramdaman ko nung nagka-GERD ako, ganun ulit yung naging atake sa akin. Nagkaroon pa ng time na parang super yung palpitations ko, na parang feeling ko aatakihin na naman ako sa puso, na feeling ko bumalik talaga, alam niyo yun, bumalik yung naramdaman ko nung unang-unang atake sa akin ng GERD, nung unang-unang nadala ako sa emergency room. Tapos yun, hindi ko na kinaya, kaya nadala ako sa ER. So, syempre, dahil sobra yung pain niya, as in guys, iba-iba yung naramdaman ko nun. Kung kaya ko kasi, hindi naman ako nagpapadala. Pag inaatake kasi ako ni GERD, pagka alam kong kaya to ng Gaviscon, kaya to ng Maalox, kaya to ng warm water, ayun, nare-relax ko yung sarili ko. Pero that time kasi, sobrang hindi ko na kinaya. As much as possible, ayoko na magpadala sa hospital, pero hindi ko na talaga kaya. So, ayun, sadly, nag-undergo ulit ako ng endoscopy with colonoscopy na. So, before kasi endoscopy lang yun naman ginawa sa akin. So, ayun, nagkaroon ng mga findings, talagang parang sobra na yung acid ko, sobra na yung acid ko sa katawan, as in hanggang esophagus ko, gas-gas na, even my intestines, nagkaroon na rin ng parang infection, and yung lalamunan ko, yung esophagus ko, gas-gas, yun yung mga nakita sa endoscopy. Tapos, yung parang magana rin yung sa stomach ko, yung something, basta may findings na rin with my stomach. So, yun, doon ko na-realize na akala ko okay na pala ako, pero pag nasobrahan ka talaga is talagang babalik siya. So, totoo nga, yung sinabi nila na si GERD forever na natin kasama. Siguro, nasa pagmamanage na lang ng foods na kinakain natin, self-discipline na lang talaga. Ang good thing lang sa akin, guys, is nawala yung panic ko. Unlike before, di ba, once na nakaramdam ako ng symptoms ni GERD, talagang may panic anxiety ako. So, ang akin lang is na wala na yon. Hindi dahil siguro sa awareness ko na dun sa sakit ko, nawala na yung panic attacks ko every time na inaatake ako ni GERD. Pero alam nyo, minsan nakakatakot pa rin, especially noon yung nagpalpitate na naman ako ng malala, na feeling ko magko-collapse ako doon na naman ako nakaramdam ng takot. So, I undergo medicines again for 2 weeks. Yun, may antibiotics, something like that. Doon ko na-realize na, ganito na lang ba yung magiging, routine ko. Pagka, oo nga, kakainin ko yung mga foods na masarap, kakainin ko nga yung mga foods na gusto ko, pero ganito naman yung kapalit. So, ang nangyari nun, syempre, balik na naman ako into pagbabawas ng pagkain na alam kong triggered si GERD. Ayun, bumalik ako dun sa pag-iwas sa mga ganong food. Napakahirap kasi napakahirap para sa akin, guys, kasi parang nasanay na ulit akong kumakain ng mga ganon, tapos babalik na naman ako sa
sa pag-iwas, ganun, something like that. Pero hindi, sa sarili mo yun, kung ayaw mo talaga mahirapan, Thomas ni GERD, syempre susundin mo kung ano yung dapat, diba? So, ko lang advice do sa mga nag-healed na from GERD, na nakakakain na ulit ng mga bawal, sa limit pa rin natin. Ako kasi, aminado ko, I feel bad, I feel sorry for myself na talagang nasagad ko na naman, na naabuso ko na naman yung sarili ko. Kaya, parang wala akong ibang sisisihin nung panahon na inatake ako, na na-hospital na naman ako, kundi sarili ko. So, marirealize mo na lang na talagang mas okay pala maging healthy living, na mas okay palang limit yung mga pagkain na alam mong makakasama sa'yo. Hindi naman masama mag-try ulit, kasi syempre kung ikaw nagka-GERD ka, grabe, 1 year talaga akong nagtiis na hindi kumain ng mga foods na yun. So, nung umokay ako, talagang parang ang saya-saya ko na talagang nasabik ako doon sa mga pagkain na yun, especially sa coffee. Ay, grabe, talagang balik coffee ako, and yun, masama, na-triggered ulit ako. So, doon sa mga bago pa lang sa GERD, ayan, naiintindihan ko kayo. Madami ako nakakausap ngayon pa rin na bago pa lang yung GERD sa kanila. And sobrang hirap pa para sa kanila nung nararamdaman nila. But, I want to say na siguro in a year or a month na susunod ka lang talaga dun sa mga dapat iwasan na food, na magiging healthy living ka muna, is healed ka rin naman. So, na kayo mag-overthink doon sa iba-iba yung nararamdaman. Kasi totoo yan. Pag may GERD ka, parang di mo na maintindihan yung mga nararamdaman mo. Parang ang dami-dami mo ng sakit. Talagang subok ko na yan. I have one friend talaga na nakakausap ko ngayon na parang everyday na lang siyang may nararamdaman. And lagi ko na lang sinasabi sa kanya na I've been there before. So, naranasan ko na yan. Huwag ka mag-alala kasi maging okay din. Mamanage mo rin si GERD. Talagang sa una, kailangan mo lang talaga mag-take ng medicines, and mahihirapan ka talaga sa umpisa, kasi ang mahalaga nga doon sa mga nakakausap ko ngayon is may mga nakakausap na sila, ina-encounter na silang nagdaan na sa GERD. Unlike nung kasagsagan ko, as in, para akong mababaliw sa kakaisip ko ano nangyayari sa akin, di ba? And good thing ngayon na madaming napapanood na videos or vlogs or sharing about GERD and anxiety. Kasi yung iba parang naguguluhan na sila na bakit ganito yung nararamdam ko, gabi-gabi na lang. Minsan weird na yung pakiramdam, talagang ganon. I've been in that situation na parang hindi ko na maipaliwanag, or even the doctors, normal naman. Pag dinadala ko sa ospital, nagiging normal naman yung mga result ng laboratory. And then, ang sakit ko lang naman is GERD. Ang anxiety lang talaga. So, ayun, wag kayong matakot, or wag kayong panghinaan ng loob, kasi alam ko yung iba takot na nagkakaroon na sila ng anxiety because of that. Kasi ako rin naman nag-anxiety ako because of my GERD. And gusto ko lang palakasin yung loob nyo na gusto ko lang palakasin yung mga loob nyo na magiging okay din kayo. Basta sundin nyo lang yung mga payo ng doctor and yung mga natural remedies na pwede nyong gawin every time na may attack si GERD. And kung nagsasuffer pa kayo kay GERD ngayon, pwede nyo pa din talaga, much better na mag-limit muna kayo sa mga foods na trigger sa inyo. So, in time, magiging okay rin kayo katulad ko. So, I was diagnosed with GERD last 2019. Ngayon, 2021, 2, 3, magpo 5 years na kami ni GERD. May year na wala siyang atake, pero binalikan niya ako. Talagang binabalik-balikan lang ako ni GERD. Totoo nga yung narinig ko sa iba kong kaibigan na ang forever na si GERD. Forever na mo nang kasama si GERD. Nasa mo na lang yan, nasa mga food intakes mo na lang, or self-discipline na lang, para kung ayaw mo na siyang maramdaman or what. For now, sasagot muna ako ng mga questions or comments sa mga videos ko na hindi ko pa nasasagot. So, umpisahan natin dito sa pinaka-recent. So, hindi ko nasasabihin kung kanino siya galing. First, hello, I am suffering from panic anxiety right now due to medical condition. I was diagnosed a tumor in the appendix, so I waited 1 month ago bago alisin yung appendix ko for biopsy. Kasi yun yung schedule na nabigay ng doctor sa akin. Since nasa ibang bansa ako, napakahirap kumuha ng sked. After operation, nag-antay na naman ako ng 1 month, so biopsy result, and it was inflammation of an appendix, hindi tumor. But after operation, nag-anxiety, panic attack ako, since right now, na halos as in wala akong tulog. With heartburn, radiating left and right, nagpunta ako ng emergency hospital. Ang
ang papa-abdominal scan ako and it's normal. Sabi nila acid raw. So, they gave me omeprazole, but still nandun pa rin. Ang kaba ko, nag-overthink na din ako sa panic minsan, especially pag gabi, pag hindi ako makatulog. Can you help me naman po how to deal with this? Salamat. Yung nag-comment is suffering na siya from panic anxiety. So, I feel you po. Before, nung kasagsagan ng aking anxiety, ng aking GERD attack, sobra yung panic anxiety ko. As in, hindi na po ako makatulog. Natatakot na ako matulog. Hindi ako pwedeng maiwan mag-isa sa bahay. Or every time na bedtime na, yung parents ko nakabantay sa akin, hintay nila akong makatulog. Pero once na ilang minuto pa lang ako napapapikit, magigising ulit ako, may fear na ulit ako. Kasi natatakot ako dun sa nararamdaman ko na palpitation, na parang kakaiba sa puso ko, na parang kang aatakihin sa puso. Ganun yung pakiramdam kasi ng GERD, ng atake ni acid, ng atake ni GERD sa akin. So, sobrang hirap po. A year po akong nag-suffer with that. And sobrang hirap ng napagdaanan ko kung paano ko pa siya na-manage, kung paano ko nagawang ma-manage or tanggapin sa sarili ko yung pagkakaroon ng panic. To be honest, ang naging katulong ko po o nakatulong sa akin to really overcome my anxiety is hindi naman po ako nag-take ng meds, hindi po ako nagpa-take on psychiatry for my panic anxiety. Sarili ko lang po talaga yung nakatulong sa akin and prayers. Honestly, nung una kasi puro ako doctors, puro ako punta sa ER to be sure na I'm okay. Kaso, even though na nakikita ko na normal yung mga result ng laboratories ko, ng puso ko, lahat ng ginagawang test sa akin every time na nadadala ako sa ER is normal. I have the same feeling every night. So, iniisip ko kasi GERD pa rin yung nararamdaman ko. Then, one doctor told me na parang panic na nga, nervous na yung nangyayari sa akin, panic attack na, panic anxiety na. So, with that, ang nakatulong po talaga sa akin is prayers. Talagang lumapit ako kay Lord. Although, aminado ko, nakalimot ako sa Kanya during times na okay ako. Pero, nakalapit lang ako sa Kanya nung may pinagdadaanan na akong ganito. Pumunta ako ng simbahan, nag-rosaryo, araw-araw akong nagme-meditate. Talagang lahat ng pinapakinggan ko, nakikinig lang ako ng mga worship song. Talagang nag-focus ako sa pakikipag-usap kay Lord, sa pagdadasal kay Lord. Hiniling ko talaga sa Kanya na kung nagkulang man ako, kung nagkaroon man ako ng pagkukulang sa Kanya during times na okay ako at ngayon kailangan ko siya sa healing ko, tulungan niya ako, bigyan niya ulit ako ng opportunity. Talagang umiiyak ako every time I pray. Kinakaya kong pumunta ng simbahan kahit may panic attack ko just to talk to Him, na para mailabas ko yung nararamdaman ko, na para masabi ko yung hiling ko sa Kanya. So, hindi ko agad nakuha, guys, sa totoo lang. Hindi naman porket nag-pray tayo ngayon is kinabukasan pagbibigyan na niya tayo. It takes time pa din. So, I patiently wait na talagang ibalik ni Lord yung kapayapaan sa akin, na parang mawala yung takot ko every night, na mawala yung panic ko in everyday life, na everyday na lang, araw-araw na lang kung may takot, araw na lang kung may panic attack. So, as time goes by, unti-unti ko siyang nakakaya. Nakikita ko na lang sa sarili ko yung changes. Ang naging sandata ko lang talaga sa anxiety ko is prayer. Prayer po talaga. And also, I would suggest chamomile tea. So, chamomile tea, tinitake ko siya every night before bedtime. So, nakakatulong siya to have a good sleep. So, I might suggest na mag-chamomile tea ka din before sleep. Kasi for me, nakatulong siya, and even dun sa mga kilala ko rin na nagka-panic anxiety before, yun din yung mga tinitake nila. I hope maging okay ka na. I know how hard it is having panic anxiety, and I understand you. And, ayun, kapit lang and mag-pray ka lang. It is the most powerful thing that you can do now when you're having an anxiety. Another comment is, sa lahat po ng nandito, pinaka-importante ayusin ang pagkain at paunti-unti lang ang kain. Iwas ng lahat ng maasim, maanghang, coffee, chocolate. Kung tutuusin, daming bawal sa foods. Ang makakatulong, pagtapos kumain, huwag hihiga at lalong hindi agad humiga at matulog. Antay ng 3 to 4 hours bago matulog at exercise. Ganyan din kasi sakit ko, kaya ingat lagi. Yes, you said it right. So, tama yung sinabi niya. Yung mga doctors, ganyan din ang sinasabi, and na-apply ko rin naman to sa akin before. So, yan talaga yung mga bawal sa atin at yan yung mga dapat natin
kailangan gawin. Next is, hindi rin ako makahinga, mabigat dibdib ko, pero na-check din lahat, puso, lungs, lahat ng laboratory normal. Yes, I feel you. Talagang before all the examinations, all the laboratory tests is ginawa, pero nakita normal naman, 'di ba? So parang doon kasi minsan pumapasok yung anxiety na, ano ba tong nararamdaman ko? Normal naman lahat ng laboratories ko, normal naman lahat ng exam sa akin, pero bakit may kakaiba kang nararamdaman, 'di ba? So yung mga unusual feelings na nararamdaman natin sa ating katawan is part of our GERD and also contributes na rin yung anxiety or yung panic attack. Ito pa yung isa. Yan ang nararamdaman ko ngayon na apektuhan tuloy ang pamilya ko kasi hindi na ako komportable sa mga bagay na gagawin ko, lalo na ako lang mag-isa. Ay nako, grabe. Naramdaman ko rin po yan. As in, talagang feeling ko, napaka-useless ko na, napaka-walang kwenta ko na sa bahay. Like, palagi na lang ako nakahiga, takot na akong kumilos kasi feeling ko may mangyayari sa akin, matutumba ako. As in, talagang nakahiga na lang ako. Tapos, di na rin ako nakakapasok sa trabaho that time. And yun, mafe-feel mo talaga yun. Pero, I'm really thankful talaga na as time talagang nabago rin siya, nakayanan ko din. Although nagsuffer ka ng how many months or a year with that situation, pero laban lang, talagang kakayanin mo na lang. Also, malaki rin pong factor ang tulong na suporta ng pamilya, yung mga taong nakakaintindi sa'yo in that situation para ma-overcome mo siya. Mahalaga na maintindihan ng kasama mo sa bahay or family mo or mga loved ones mo yung pinagdadaanan mo para magkaroon ka ng support system from them. Next, same situation po. Parang nasa katauhan mo ako. Tanong ko lang po, ano ginamot mo sa vertigo at minentain mo po ba? So, nung na-diagnose ako ng vertigo, syempre, tinake ko yung meds na binigay ng ENT. So, betahistine for 2 weeks. And yun, naging effective naman siya. Pero, bumalik sa akin nung time na nagkukulang ulit ako sa tulog, yung ganon, yung nag-take ulit ako ng coffee, medyo nakaramdam ulit ako ng atake ni vertigo. Next is, Ma'am Vim, ako po, lagi ko po nararanasan yung may laging nakabara sa lalamunan ko. Kasama po ba talaga sa acid reflux yun? Yes. Nangyari din po sa akin yan. So, dumating pa sa point na nagpa-check ako sa ENT, pinasilip ko po yung throat ko, and then kaya pala ganun is dahil nga sa acid. So, gas-gas na rin yung lalamunan ko because pag nagre-reflux ako, talagang yung acid ko is sobrang tumataas, umaakyat. So, feeling ko lagi na lang akong may pag nalunok, masakit, or may something na lump sa throat ko. So, yung pala dahil dun sa acid reflux ko. So, next. Now I know how hard to struggle this pain. Only Jesus I only trust to save my anxiety away. Yes po, malaki pong tulong talaga ang pagbabalik loob kay Lord or paghingi ng guidance sa Kanya, ng tulong sa Kanya, paglapis sa Kanya when you're suffering from anxiety. And powerful, napaka-powerful ng prayer every time you're suffering from this kind of situation. Next is, hi, nagdidig-hi din po ba kayo? Tsaka nakaranas po ba kayo ng insomnia? Thank you. Ako naman, hirap akong dumighay. Yung parang, ang atake kasi is parang, alam niyo yung may something sa dibdib mo na parang gusto mo isuka, gusto mo idighay, pero hirap ka. Ganun kasi yung minsan atake sa akin ni GERD. Kaya ang ginagawa ko nga, nagwa-warm water ako. Parang yung warm water, yung pang, ko sa parang nakabara sa dibdib. And, insomnia, yes, nagkaroon ako ng insomnia kasi takot na ako matulog. Parang, every night kasi ang atake ni GERD sa akin. So, parang every night, hindi na ako nakakatulog kasi alam ko na yung mangyayari. Parang na-advance thinking na ako na atake na naman si GERD, something like that. So, next is, I am here, I have anxiety, but now I am having problem in my throat. I am so worried about my throat. I am overthinking now. Yun, like what I said before, there is something connected kasi sa pagkakaroon ng acid reflux and sa throat natin. And napatunayan ko talaga yan yung sinabi sa akin ng ENT yun because of my reflux. That's why nagkaroon ako ng something in my throat and something nagasgas din sa lalamunan. So next, nakakaiyak kasi ako na-try ko na din to. Hirap magkaganto, maging okay ka pero pabalik-balik siya. Kailangan mo lang talaga mag-change lifestyle sa pagkain kasi babalik talaga. If hindi ka iiwas sa mga bawal, okay lang kumain pero pa konti-konti, wag lang sobra. Ayun, sinabi ko nga rin na yun nga yung natutunan ko, hindi porket okay ka na or manage mo na si GERD, so sobrahan mo na yung food na alam mong triggered sa sakit mo. You have to limit
you have to limit pa din. You have to be, dapat may self-discipline ka pa rin sa mga pag-take ng mga pagkain na hindi naman masama tumikim talaga. Yun din sabi ng doktor ko, moderate lang and wag sobra. Sinabi rin yun ng gastro ko na hindi naman ibig sabihin na may GERD ka, forever ka nang hindi kakain ng mga pagkain na yon, but you have to limit it. So, nasa sayo na yon kung aabusuhin mo na naman or susundin mo kung ano yung dapat. Sobrang thank you dahil napanood ko tong video na to. Dahil matagal na ako nagsasuffer sa ganito. Wala pang COVID, naranasan ko na to. Tapos hindi ko alam, bigla na lang nawala. Tapos itong year 2024, bigla na naman siyang bumalik. Kung ano mismong sinabi ni ate, ganyan na ganyan talaga. Pati mismong mga pamahid na white flower, katingko, etc. Meron ako lahat niyan. Dahil nga sa symptoms na nararamdaman, tulad ngayon, time check, 3:36 AM. Takot ako matulog dahil bigla nga akong nagising tapos nagpapalpitate. Pero salamat talaga na panood ko tong video na to dahil nagkaroon ako ng pag-asa. At isa pa, I feel worthless na talaga and useless. Salamat ate sa video na shinare mo. Lalaban ako, lalaban tayo. Thank you Lord. Ayun. Thankful din ako na kahit papaano yung pag-share ko sa inyo is nakakatulong. Kasi yun talaga yung purpose ko eh. Alam ko kasi yung hirap na naranasan ko. Tapos, akala ko ako lang. Yun pala, ayun, madami. So, I'm glad na madami ding nagme-message sa akin na nakatulong yung video ko. So, we have the same situation. Kung ano yung sinabi mo dito sa comment mo, naranasan ko na rin yan. And yun, iisipin mo na lang is that's part of your GERD. That's part of your anxiety. And, mahihilled ka rin, gagaling ka rin. And, just always pray. And, maging mindful ka na lang sa mga symptoms. Maging aware ka na lang sa symptoms ni GERD para hindi ka na mag-overthink or hindi na madagdagan yung nararamdaman mo. So, next. Ganto talagang nararamdaman ko ngayon simula February 2024 until now. Grabe talaga, nakaka-relate ako dito. Halos lahat ko naramdaman yan. So, 'di ba, parang pansin nyo yung mga symptoms na meron tayo, yung mga symptoms na nararamdaman natin, halos pare-parehas tayo ng nararamdaman. So, ayun, with that, makakatulong yun sa atin para maging aware tayo na ito pala yung sakit natin. Kasi before, sobrang hirap guys. Nung ako yung nagsasuffer, wala akong nakakausap na may ganito. Wala akong kilala na may gantong sakit na parang napagkakamala na akong siraulo na kasi kung ano na yung nararamdaman ko. Until such time, nakakilala ako, nakapag-create kami ng GC. Halos lahat ng sinishare experience namin are the same. So, nakatulong yun. Nagtulungan kami, nakatulong para sa amin yun, para ma-overcome or isipin na, ay, part lang to ng sakit natin. Unlike before na wala kang nakakausap, iisipin ba, ano bang klaseng sakit meron ka, something like that. So, kung mapapansin nyo, we have the same symptoms talaga. So, let's just be aware of the symptoms of GERD and anxiety na lang. And para ma-lessen yung pag-overthink natin dun sa mga nararamdaman natin. Next, thank you ma'am. Sobrang inspiring nung napanood ko to. Halos ganyan yung nangyari sa akin. Lagi lang talaga sa Panginoon Diyos at maging positive always. Lagi magpasalamat sa itaas dahil palagi tayo blessed. Yes, of course. Ito rin, alam nyo yung pagkakaroon ko ng sakit na yon, na GERD and anxiety, yun din nagtulak sa akin para magbalik loob sa kanya, na parang napalapit ulit ako sa kanya. Minsan nga naisip ko is, calling ba yon? Kasi parang nakakalimot na tayo minsan talaga eh, 'di ba? Nakakalimot na tayo mag-pray, nakakalimot na tayo magpasalamat. So minsan dinadaan tayo sa gantong sitwasyon ng buhay natin for us to bumalik sa kanya na para makipag-usap ulit sa kanya, para magpasalamat sa kanya, 'di ba? At hingi yung guidance niya. So since then, ayun, naging na-realize ko gaano kahalaga ang pagdarasal, kung gaano kahalaga yung paglapit sa kanya, yung paghingi ng pasasalamat, paghingi ng guidance sa kanya palagi. So ayun, keep on praying lang doon sa mga super na nagsasuffer pa ngayon kay GERD and anxiety. So next, buti kayo ma'am, okay na. Ako parang nawawala na ako ng pag-asang gumaling. Napakahirap tong sakit na to. Konting kilo, sakit sa dibdib, hirap huminga. Madalas din ako magpa-check up, pero normal naman ang ECG ko to the echo, x-ray, urine, blood. Puro normal, pero napakahirap ng nararamdaman ko. Yeah, I feel you po. Just like what I'm always telling you guys, naranasan ko po lahat yan. Talaga minsan parang napapahiya ka sa ospital kasi sinasabi mo ang dami mong nararamdaman. But once na na-check ka, normal yung mga result, 'di ba? Parang ano ba, mapapaisip ka talaga,
may times pa talaga na nagtry ako magpatawas or pumunta sa manggagamot just because I want to know ano bang nangyayari sa akin. Pero normal naman talaga lahat, wala namang nangyaring iba. So, ayun, lalo na nung sinabi sa akin ng cardio na, kasi iniisip ko nga sakit sa puso. Kasi para ka talagang aatakihin, di ba? So, nung sinabi sa akin ng cardio na, Iha, you're too young, walang problema puso mo, you're healthy, your heart is good, ganon. Yun yung nagpalakas din ng loob ko na talagang inisip ko GERD and anxiety lang yung nagpapahirap sa akin. So guys, yun muna ang aking mga sasagutin for today's video. Medyo chinek ko, madami-dami na pala akong comment na hindi nasagot. So, I'll be filming a video again para mabasa yung mga comments nyo and masagot ko directly na. And ayun, thank you for watching my video and sana nakakatulong pa rin, and I really appreciate your comments, yung pag-thank you nyo sa akin na nakakatulong pa rin yung mga videos ko kahit na yung mga past yung mga old videos ko pa yung pinanonood nyo, and I'm glad na kahit papaano nakakagaang siya sa ng loob nyo. And thank you for supporting my videos. Thank you for appreciating this thank you for appreciating my sharings about GERD and anxiety, and gagawin ko pa rin yung best ko para makasagot and maka-upload ng mga videos about GERD and anxiety. So, ang prayers ko lang din para sa inyo, gumaling na kayong lahat, ma-manage nyo na yung GERD and anxiety nyo, just like me, and just keep on praying. So, palagi kong sasabihin sa inyo na yung prayer ang pinaka-powerful weapon natin sa ating anxiety. And for our GERD, let's just be more disciplined in our food. Let's change our lifestyle. Let's go on a healthy lifestyle, and magkaroon tayo ng disiplina sa sarili natin at sa mga pagkain na tinitake natin for us na maging komportable na at mag-healed na tayo sa GERD. So, yun lang muna guys for today's video. Thank you very much for watching, and I see you again on my next vlog. Ingat kayong lahat. Bye-bye!